Harry Roque at Panelo. Pataasan pa rin sila ng ihi. Tuloy pa rin ang kanilang bangayan. Bakit, GP? Ano ba nangyayari sa dalawa? Kung naalala nyo po, yung binalita natin nung nakaraan, sinabihan po nitong si Salvador Panelo na hindi niya po kilala itong si Harry Roque. At alam naman natin na si Harry Roque ay member din po yan ng bilang counsel ng ICC. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, nung nagpunta po sa Dubai, itong si Ladigong at ang kanyang mga bataan, hindi ang kanyang mga katropa, 'di ba? Ang kanyang pamilya na ang sabi nga po natin ay alam naman talaga nila na mayroon ng warrant of arrest. Ito medyo siguro ayaw lang sabihin nila Panelo, pero alam natin na mayroon ng warrant of arrest. Pero hindi po sila tinanggap ng China. Pinauwi sila ngayon. At alam ko si Harry Roque rin ang nagsabi, mga kababayan, na meron ng warrant. Hindi lang siya nakakasigurado kung ito ay nanggaling sa ICC o sa local court. Pero itong si Panelo, alam nyo ba ang sabi niya? Sino ba siya? Oh, nagbabangayan pa rin ang dalawa. At hanggang ngayon, na lumitaw na si Harry Roque, nagpunta doon sa Netherlands, mga kababayan, galit na galit pa rin. Yes, galit na galit pa rin po itong si Panelo sa kanya. Saan ka na Panelo? Ito, oh. Oo. Attorney, taking this opportunity para matanong lang po kayo kasi may mga kumakalat po online, di ko po alam kung totoo ito o hindi. At mas maganda na po na ito po ay ma-address po ninyo. Meron daw po ba kayong hindi pagkakaunawaan ni Attorney Harry Roque? Kasi meron pong nakita po dun, tinanong daw po kayo kung sino si Harry Roque, about Harry Roque, and you said, who is he? Oh, tinatanong din kita. Ba't Ano po? Tinatanong din na tinatanong din kita. Ito ba yun? Sino ba? Alright, I think that speaks 1,000. Ano po ba nangyari? Baka naman po pwede niyong i-share. Hindi ko nga kilala. Ano? Oh, hindi Kasi na kasama kilala. po kayo sa gobyerno ni President Duterte 6 years ago. Ibig mo sabihin, lahat ng mga nandiyan sa at kilala mo yung what? Magkasama kayo sa cabinet meeting everyday, halos everyday. Attorney naman. Sa magkakilala tayo. Sige. What happened there? Sige, we'll leave it at that, pero that speaks 1,000 words. Attorney Sal, thank you very much for joining us. Hopefully. So sabi niya mga kababayan, hindi raw niya kilala. Etong pangalawang beses niya na sinasabi ito na hindi niya kakilala itong si Harry Roque. Mukhang may matinding tawag dito, hidwaan yung dalawa. Hindi ko alam kung sila ba ay nagpapaunahan, kung sino ba ang magiging legal counsel ba talaga ni Digong Duterte, o hindi ko alam kung sino ba yung baka gusto nung isa siya yung pansinin, gusto nung isa siya yung pansinin. Alam naman natin mga kababayan, si Harry Roque kasi sa totoo lang, sumabit lang ito sa mga Duterte. Dati kaaway niya yan, yung mga Duterte. Kung napapansin nyo pa at natatandaan, yung ICC dati, isa si Harry Roque sa mga advocate niyan. Sabi ko nga sa inyo, si Harry Roque ay member din ng ICC. Okay? Kaya noon nung nasali tayo sa Rome Statute noong 2011, tuwan-tuwa si Harry Roque. At sinasabi niya, yung mga mapanamantala, yung mga leader dyan, ng mga mayayabang, yung mamamatay tao, bla bla bla, mag-ano na kayo, sabi niya ganon, mag-ingat-ingat na kayo. Yun ang kanyang mga sinabi. Kumbaga binalaan niya na ito, mga kababayan. Nagulat na nga lang ako, itong si Harry Roque nung natanggal siya bilang congressman. Dahil sa pambabastos niya kay De Lima, biglang kinuha siya na abogado, na spokesperson din ni Rodrigo Roa Duterte. At simula nun, nasira na ang ugali ni Harry Roque, naging baboy na. Diba? Tagapagtanggol na, dati kaaway. Biglang-bigla naging tagapagtanggol. Hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan nila o pinag-awayan nila ni Sal Panelo. Baka si Sal Panelo kasi kapag nandyan si Harry Roque, naisasantabi siya. 'Di ba? Nawawala siya sa eksena. Hindi kaya ganoon mga kababayan?
Kaya sila nagpapataasan ng ihi. Tinitingnan, sino ba mas magaling, ako o siya? O baka naman may interest. Kasi parang feeling ko, mga kababayan, kung totoo na hindi alam ni Digong Duterte na merong warrant of arrest, tapos bumalik siya sa Pilipinas, samantalang sinasabi ni Harry Roque na meron ng warrant of arrest, pinipigilan ni Sal Panelo, hindi kaya mga kababayan, itong si Sal Panelo ay nilalaglag itong si Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Baka pwedeng ganun. Ayaw niya, hindi, wag mo pakinggan yan, Mr. President. Ano yan? Hindi reliable yung kanyang balita na may warrant of arrest na. Sige, uwi ka lang. Pwede kasing ganun eh. Alam nyo naman mga kababayan ng politika. At alam nyo ang mga abogado kung saan may ganun. Nandun yan. Di ba? Kahit nga yung mga alanganing kaso, basta magkakapera sila, hawakan yun eh. Patatagalin pa, magkapera lang. Oh. Palagay na nyo, anong pinag-awayan ng dalawa? Di ba? Sabi ni Mami Labs, parehong masama ugali ng dalawa, pataasan ang ihi-inggitan sa isa't isa. Pwede. Ang problema, mga kababayan, dahil sa mga inggitan nila, taasan ng ihi, ayun, natuluyan yung amo nila. Sino pa magpapasahod sa kanila? Hindi, GP, meron pa, China. Di ba? Tama, Michael Marquez, nag-iiyakan yung mga DD shit. Kahit dito nga, dami. Di legit na traidor pala si Roque, boss, GP, kasi kahit sino tatraidorin. Basta pera at kapangyarihan ang usapan. Hindi, Xiaopei, ganito. Maaring ganun, tama ka. 'Di ba? Ang problema kasi ngayon, paano siya magtatraidor? Halimbawa, tatraidorin niya si Duterte. Hindi na siya makakapag-traidor. Bakit kamo? Hawak na siya sa liig eh. Kita mo yung biglang yaman ni this is just my assessment and opinion ha. Tingnan niyo yung biglang yaman niya. Bakit siya nagtatago kung walang katotohanan na yung pera, yung biglang pagyaman niya ay nanggaling sa Pogo. At alam nyo na sila sa Pogo ay kumikita. 'Di ba? Kumikita. Sabi nga ni Harry Roque, ang Pogo po ay nakakatulong sa cash resources ng ating Pangulo. Tapos kung i-relate mo sa kanya, biglang lumaki yung pera niya, yung kanilang asset. Kung iisipin ninyo, paano siya pa makakapag-traidor kay Digong? Kung kasama din siya doon sa tao na yumaman nung panahon ng Pogo, panahon ng EJK, panahon ng may mga drugs. 'Di ba? Hindi ko sinabi, mga kababayan, na totoo. Na doon ang galing yung pera niya. Ang sinasabi ko po, bakit hindi siya kayang makapag-traidor? Ang isang tao ba na may utang na loob, na pare-parehas sila ng bituka, pare-parehas sila ng mga hilada, pare-parehas sila ng mga hasang, ay magtuturoan ba yan basta-basta? Hindi. Kung sila po na natuturo na didiin ngayon ng sabay-sabay, bibihira lang po yung babaliktad. 'Di ba? At kasi titingnan din yan ng ating mga judge kung ito ba ay pwedeng gawing state witness. 'Di ba? Kasi kailangan, mga kababayan, maliit lang yung kanyang participation. Paano kung malaki? Dahil nga from 128,000 ata yun, o 112,000, naging 120 million ang asset ni Roque. Sa loob lamang ng 2 o 3 taon. Kaya, palagay ko, no regrets na siya. Wala na ring remorse na gagawin itong si Roque dahil kapag bumaliktad siya, mapapahamak din siya eh. Pag inamin niya, sinabi niya, hindi, kasama ako doon, yung pera ko talaga nang galing sa Pogo. Mga kababayan, tingin nyo. Siyempre, paninindigan niya na yun. Kampihan ko na lang si Duterte. Total, lawyer naman ako. Gagalingan ko para siya ay maaring ma-acquit or maaring ma-dismiss yung kanyang mga kaso. I'll try my best to do something. 'Di ba? Yun ang gagawin ni Harry Roque. Papanindigan na lang. Hindi rin siya kasi babaliktad eh. Isa pang dahilan, mga kababayan. Hindi nga siya nakakuha ng pwesto, 'di ba? Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo naman yung mga baboy, kung sino nag-aalaga, doon mabait.
Sabi ni Mas Batenyong Gala TV, kumita yan sa Pogo. Yun nga po ang sinasabi ko, bakit siya nagtatago kung hindi talaga siya kumita? 'Di ba? Bakit ayaw niyang ipakita yung mga papeles kung paano na transfer step by step? 'Di ba? Ang lagi kasi doon, binigay ng tita ko. Bakit? Yung tita ko mayaman. Pinautang niya ako. Pwede bang ganun yun? Pinautang na lang basta-basta? Ma'am Brenda Barton, shoutout. Oh. Baka nagkadayaan sa Pogo sa hatian. Palagay ko naman hindi. Kasi nakabantay nga sila Rocky, natatandaan ninyo? Nakabantay nga doon si Mr. Kilala nyo na yon, si Pilot, si Taga-Turok, 'di ba? Nandun pa nga nakatira mismo. Oh. Sabi ni Sir Leo, alam ko na kaya sila nag-away dahil hindi napartihan ni Rocky si Panelo sa Pogo Money. Sinolo niya ang komisyon. Hindi ko alam, sir. Loko ka. Ito naman, mga kababayan, pag-usapan naman natin. Naku po,